Kaibigan tayo na't maghanda. Mga pangyayaring nagaganap na. Si Jesus malapit nang dumating. Papawiin niya ang iyong mga luha. Kalungkutan mapapalitan ng saya. Problema mo'y di na maalala. Kahirapan tuluyan nang mawawala. Natupad na ang sabi sa hula. Kaibigan tayo na't maghanda. Mga pangyayaring nagaganap na. Si Jesus malapit nang dumating. Ang oras mo'y huwag mo nang sayangin. Panahoy kasing bilis na ng hangin. Kalayaw ay huwag mo nang gagawin. Kay Jesus na lamang tumingin. Natupad ng sabi sa hula. Kaibigan tayo na't maghanda. Mga pangyayari nagaganap na. Si Jesus malapit nang dumating. Natupad ng sabi sa hula. Kaibigan tayo na't maghanda. Mga pangyayaring nagaganap na. Si Jesus malapit nang dumating. Mga pangyayaring nagaganap na. Si Jesus malapit nang dumating.
Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakila po naming Diyos, maraming salamat po sa ikalawang gabi na aming pong pag-aaral ng aklat po ng Daniel. Palay nawa po ang bawat isa sa amin pagkalooban ng kalinuhan at ng Espiritu. Ganun din po ang lahat ng aming pong mga taga-subaybay, kapakinig na pag-aaral na ito. Tunuan niyo po kami ng kaalaman, karunungan upang maunawaan po namin ang inyo pong mga salita. Ito po ang aming samo at dalangin, lagi pagkakatawaran sa aming alaala po sa pangalan ng Jesus. Amen. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayong pong gabi kayo po ay nakatunghay muli sa ating pong programang Unfolding Prophecy. At ito na naman po ating pong muling pag-aaralan at i-reviewin ang aklat po ng Daniel at Revelasyon. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Erico Viernes Trono Jr. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Ben Santiago. Ako naman po si Pastor Enrico Meneses na nagsasabi, welcome sa ating po programa. Yes po mga kapatid at mga kaibigan. Kami po ay patuloy po na nagagalak na kami po ay muli niyo pong makasama ngayon pong gabi na ito mga kapatid. Kami po ay natutuwa na kayo po ay mapaglingkuran namin sa gabi. Yan. Meron po ba kayong nais batiin, Pastor Ben at Pastor Meneses? Nais po namin kayong pasalamatan mga kapatid sa tuloy po ninyong pagsubaybay sa ating po mga pag-aaral, sa ating po mga devotional. Sana po ay patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Yes, Pastor Ben? Hindi po ay patuloy ko po kayo na inibitahan na tayo, samahan niyo kami na pag-aralan po natin ang aklat po ng Daniel and Revelation. Sa tulong po ng inyong pagsubaybay sa oras po ng ating po pag-ere po. Yes, mga kapatid at mga kaibigan, kami po ay natutuwa na muli po namin kayong makasama ngayong pong gabi. Nais ko po, Pastor Enrico and Pastor Ben, na kayo po ay amin po na magbati, bumati sa bawat isa po sa atin, ayan, mahina daw po sa natin. Mahinang sounds natin. Yan, hello po. Okay po ba? Hello? Ginalaw. Baka ginalaw po dito. Yan, hello. Yan, malakas Okay po na? ba? Okay na po ang sound. Yan, medyo. Nagkakaroon po tayo ng technical. Mhm. Opo. Nais natin pong batiin ang una po nag-tune in dito ngayong gabi, si kapatid na Iris Paul. Wow. Ayan. Hello, Iris Yan ay po. patuloy nating taga-subaybay kahit sa ating devotional na Lagi po natin nakakasama. yung umaga. Yan. Siya ay nasa South Korea. Wow. Sorry. Ay, Pero di ba sa'yo? siya ay taga Airbus Guam. Wow, praise the Lord na nakasama natin. At ito po, Pastor, nanonood din po ang inyong pong minamahal na Mrs. Ah, siyempre. Supportan natin. yan. Supportive Number po one. si ma'am Supportan natin. yan. Ang ating pong sponsor kasama natin ngayong gabi. Ayan, si Oh, Ma'am Marites. Ayan. Hello po, ma'am. Oh, Nakakatawa naman po na kasama po natin ang ating pong mga Mrs. oh, Ayan, yan pa, si, yung misis. ayan, si kapatid na Berlin Trono. At ito po, from Angeles po ba ito, Pastor? Enrico? JM Cruz. Si JM Cruz, si Jelen Cruz, oo, nasa Angeles siya. Yes. Happy viewing po. Yan ay bunga ng ating devotional. Sila ang first batch natin sa baptism natin. Nagkaroon tayo ng baptism last year. Last year. Praise Last the year. Lord. Ayan, at patuloy natin po itong nakakasama si kapatid na JM Cruz. At ito po, nanonood din po kasama Ayan po. natin. Si Elisa. Oh, Sino po yan? LC. LC. LC Trono, Galario. Galing kami kanina dyan eh. Nasa galing Mexico po. po. Sayang, di po Sabi tayo. ay patuloy daw silang sumusubaybay sa atin. Amen Wow, po. praise the Lord.
Nakakatuwa po mga kapatid yung makita po namin kayo ng personal, lalo po at talagang tayo po ay nagkakasama-sama. Kaya naiplano natin, Pastor, yung anniversary natin, no? Kaya Oo. lang, para yung ating mga viewers, sila kasi ay naging magkakaibigan. Oo po. Yun po ang ating pong goal. Po, hindi lang po tayo natuto, lumago, kundi po ay Nagkakilala. nagkakilala po tayo. Dumami po yung ating pong Circle of kaibigan. friends Oo. natin. Ayan, tama. Kaya nga po naalala ko yung sinabi ni kapatid na Naomi Singke, ay kaibigan niya na rin yung ilan po sa ating pong kasamang nanonood gabi-gabi. Eh, Ito po, Nakaka-chat na niya. yes, yun po, nakakatuwa, no? Ito naman po si kapatid na Lea Gonzalez, Pastor. Si Sister Lea Gonzalez, taga-Angeles din Ang yan. Angeles. Marami tayong mga taga-subaybay sa Angeles City, Pampanga. Yan, Sino magandang pa? gabi. At ito po, si kapatid na Si Lorna Meneses Baltas. Yan ang po inyo ay po yung kapatid. kapatid. Oo. Ayan, hello po. Yan. Hello po. Sa San Pedro, San Simon. Yan, magandang gabi po sa inyo. Evening. Yan. At ito po, kapatid na Mels Meneses. Kapatid din namin yan. Siya naman ay nasa Israel. Wow, shalom. Ayan. At yung kanyang anak na si Clyde, hapon ngayon sa kanila. Nakakatuwa naman po. At ito po, last po na dalawa. Yan po, hindi po magpapahuli po. Ano po, ang Yes. ating pong kapatid na taga Ay, Palaya. oo. Siyempre. Si Kapatid kapatid na na Babylin Bumakot. Bumakot. Ayan, magandang gabi po sa Magandang inyo. At ito po, ang last natin pong babatiin ngayong Yan gabi. Joyce Sel Binuya. Hindi rin po magpapahuli, Siya ay nasa Dubai. Dubai. Wow. Nasa Dubai. Pero taga San Pedro yan. San Kilala Pedro ko din yan. po ito. Kilala ko yan. Mali pala yung pagbati ko sa akin. Akala ko Arayat, kapatid na yun. Hindi. San Pedro po. San Pedro yan. Hindi taga San Pedro, nagsasabi, pero no? nasa Dubai. Nasa Dubai po siya. Hanap ko nga ng sweetheart yan. Ayun. Sige. Tayo kilala dyan. Kabataan natin yan. Ayun. So, ito po nakakatuwa mga kapatid, mga kaibigan, no? At tayo po ay nagkakasama-sama gabi-gabi. So, gabi-gabi po ay babati kami ng 10 na maaga po nag-tune in. Ayan. Yung unang 10. Yes, unang 10. Ayan, ang ating pong babatiin. At wag po natin kalimutan pala i-share ang ating pong live ngayon para lumawak po ang ating pong ministeryo gabi-gabi. Alam niyo Maraming po, makinabang. Yes, tama po, po, Pastor. yun po na, hindi lang po tayo, kundi ay, sabi nga, tayo ay tinilaga ng Panginoon upang magpalaganap po ng magbalita ng kaligtasan. So, ibig sabihin, sa pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon, kasangga natin sila. yes, Opo. tama po. Kahit mag-share lang sila ng mga 5 o hanggang 10 kaibigan nila. Maganda na yun at marami na yun. Oo. Kung yung 30 po na nanonood ngayong gabi, Times 3. Times 5. Times 5. Ilan po yung pasok? 150. 150 agad. So, Yeah. tapos yung na-share nyo po na 5, nag-share pa ulit ng tigil 5. Correct. Aabot tayo. Marami. 750. Oo. Di ba? Mabilis si Pastor Ben mag-compute. Ano po? At anyway po mga kapatid, nakakatuwa po no, na ang tayo po ay patuloy na nagpapagamit sa magitan ng pag-share po natin. So ngayon pong gabi na ito ay tayo po ay makakarinig ng isang tanging bilang mga kapatid. Bago natin tuluyan na pag-aralan ito pong aklat ng Daniel, mapapakinggan po natin ang ating kapatid na si Eliza Moralda. Ito po ay taga Arayat, Pampanga. Pastor, Upang Arayat, Pampanga. At asawa yan ng isa nating kamanggagawa. Yes, Si Pastor Diyan. John Vincent Moralta. Ayun po, ibigay natin sa kanilang pagkakataon. Ayan. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o sa pansarili lang? Saan ka patuloy
Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alin lang ay pawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay bubuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ayan, napakaganda po ng awitin, no? Kaligtasan ay nasa Diyos lamang, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon po, ito na pong pag-aaralan, ito pong aklat ng Daniel and Revelation, Pastor Ben at Pastor Enrico. Na kung saan kahapon, nagkaroon po tayo ng kaunting introduction kung bakit napakahalaga yung pag-aaral natin sa dalawang aklat na ito. At nakita natin ang pinaka-main kung bakit po nagbigay ng ang Panginoon ng ganito pong aklat na propesiya para bigyan po tayo ng pag-asa sa kabila po ng tinatawag natin na time of distress sa panahon na tayo po ay sinusubok po sa ating panahon. Ayan. Tunay nga, napakaganda ng ating pong pag-aaral. Napag-aralan po natin kahapon yung kanyang kahalagahan. Nakita natin doon bakit ba kailangan natin. No? At ano yung naging purpose, bakit po siya naisulat. No? May mga rason. Ngayon naman, ay atin pong ipagpapatuloy yung ating pag-aaral. Marami pong nalilito din po. Kasi po ang Daniel po, sa hindi pa po nakakalam, ang original language niya po ay naisulat po siya sa dalawang salita. Mula po yung Daniel 1, majority po sa Daniel 1 hanggang Daniel 6, ito ay sinulat sa salitang Aramaic. Aramaic po pala, Aramaic. Pastor. Kaya sabi nila, na naguguluhan sila ngayon, ay Si Daniel. kung si Daniel. Ang Kasi nga, sumulat. ang sumulat. Then, sa bandang huli, makikita po natin, ang sabi nga doon ay yung Daniel 7 hanggang 12, ito ay sa salitang Hebreo. So, ibig sabihin, Pastor, yung 7 to 12 ay Hebreo. Hebreo. At yung unang mga bahagi ay Aramaic. Aramaic. May okay. majority doon ay Aramaic. Sa first part. Eh, marami nagugulo kung yung genuine ba na si Daniel ang sumulat nga noong aklat na ito. Tignan po natin ano po yung kung paano po natin malalaman, matutunghayan po natin ngayong gabi kung tunay nga ba na si Daniel ang sumulat po ng aklat ng Daniel. Tignan po natin ang mga sulat po na tinatawag po natin the exilic thesis. Pag sinabi natin exilic thesis, ito po yung tinatawag po natin na naniniwala sila doon sa mga kasaysayan, no? Doon nila kinuha, no? Yung mga ito. Internal evidence. Ano po yung internal evidence po na makikita po natin dito? Tignan po natin ang Daniel 7. Daniel 7 verse 1. Ano po sinasabi? 7 verse 1. Verse 1, opo. Ano sinasabi po nito sa atin? Sabi po dito, ng unang taon ni Belshazzar, na hari ng Babylonia, ay nagtaglay si Daniel ng isang panaginip. Tignan po natin, sa first person po ginamit po yung salitang si Daniel, ay na po. Balik po natin. Sabi dito, ano? Nagtaglay si Daniel. Si Daniel po mismo ng isang panaginip at mga pangitay ng kanyang ulo
sa kanyang higaan na magkagay kaniyang isinulat. Tignan po natin kanyang isinulat ang panaginip at isinalaysay ang kabuuan ng mga bagay. Malinaw po na sinasabi sa talata na sa first person binanggit niya, nilagay niya yung kanyang pangalan. Na sa kanya nagmula ang bagay po na yon. Ano pa? Tignan po natin ang Daniel 8 verse 1. Kung ano ang sinasabi ng Daniel 8 verse 1. Okay. Ang sabi nito, nang ikatlong taon ng paghahari ng Haring Belsasar, ang isang pangintain ay napakita sa akin. Tingnan po natin nandoon po yung tinatawag po natin sa akin, yung pag-aangkin niya. No? Na ibig sabihin, kapag ikaw ay susulat, siyempre, kapag i-address mo sa'yo, hindi mo pwedeng sabihin na ilagay mo sa second person o sa third person. Kailangan, sa first person pronoun, niya-address mo sa iyo. Tama ba? No? Kung kayo po nag-aaral po ng English, nalalaman niyo po yung first person pronoun, at saka yung second person, no? At saka yung tinatawag po natin yung pag-aari sa isang bagay, no? Kaya makita po na nagpakita sa akin, mismo sa kanya, no? Na tinutukoy. Ano pa? Tignan po natin ang evidence pa muli. Ang Daniel 9 verse 2, kung sa kanya nga ba? 9 verse 2. Verse 2. Ang sabi po dito, nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel. No? Ako. Kapag ikaw sumusulat ng isang sulat, ibig sabihin po, hindi mo ibang papangalanan ng iba. No? Talagang i-address mo sa iyo. No? Kumbaga, si Daniel. Si Daniel. Hindi akong si Daniel. Hindi akong si Daniel. Akong si Daniel. Mawawala yung ako. Mawawala yung ako, ano? Titingnan po natin yung pag-aangkin niya po doon no? Akong si Daniel ay nakakaunawa sa pamagitan ng mga aklat ng bilang mga taon na sinilita ng Panginoon kay Jeremias na propeta dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem 70 taon. No? Nung 70 taon. Ano pa? Ang Daniel 10 verse 2, kung ano po sinasabi. 10 verse 2 po. Ayan, tingnan po natin. 10 verse 2. Nang mga araw na yon, akong si Daniel ay nanangis ng tatlong buong sanglinggo. Akong si Daniel, muli niyang inaangkin, no? Na ina-address niya sa kanya. Ay, mahirap naman po na ikaw ay nagsusulat, iba yung ilalagay mong pangalan na ako, no? Sa bagay po na iyon. Ano pa? Meron pa pong ebidensya. Sa bagong tipan naman po tayo. Ganun din ang pagkakasabi po ng ating Panginoong Hesus. Ano? Kung paano niya si Daniel ay kanyang inaddress. Sa Mateo, Kapitulo 24, Mateo 24. verse 15, kung ano po ang sinasabi. Maganda ito. Ako, sabi dito, kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal. Tignan po natin sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal. Ano na po? Yung mga pangitain. So, ibig sabihin, ginamit ng Panginoon itong pahayag na ito na si Propeta Daniel nga ang nakatanggap at ang sumulat ng bagay po ayun, ng mga pangitain na nangyayari, ng mga propesiya na tunay nga. Ano pa po ba ang mga pwede po nating makita? May mga, sabihin po natin, sa mga history ng mga archaeologists, ay meron silang mga nahukay na ebidensya po ng mga sulatin, pati doon po doon sa mismong event na nangyari, kung saan po ito naisulat. No? At doon sa mga tinatawag natin ng mga accounts. Tignan po natin, ano pa po? Tignan po natin itong Maccabean thesis naman po kung ano po sinasabi niya. Kung sinasabi po nila sa bagay po na ito. Ang sumulat po ng Maccabean thesis ay wala pong iba kundi po sino po ito? Si Judas Maccabeus ang sumulat po nito. Isa po siyang Jewish nationalist. No? Siya sumulat po ito. Kasi parang din po siya yung tinatawag natin na nag-curious siya. Kung ano ba talaga? Kung ano nga ba yung totoo. No? Siyempre sa mga Jewish, ay ayaw nila nung sabihin nila mapapasukan sila ng iba. No? Nasabihin nila may dumating na aral ay mali. Alam naman natin kung kano sila ka-curious sa mga
pagdating sa mga literatura, no? Pati sa mga knowledge po na yan, lalo-lalo na po sa tinatawag po natin na banal na kasulatan. No? Doon po, no? Ay in-emphasize din po dito. At makikita din po natin na tumugma din po, no? Sa i-discuss po ni Pastor about doon sa details nung event. No? Event. Tsaka yung pagkabuhay ni Daniel. Po, doon po natin makikita ang bagay po nito. Kung nagsasabing si Daniel nga ang sumpa. Tsaka dito, Pastor Ben, no, makikita po kasi natin mga kapatid, mga kaibigan. Meron po kasing naniniwala na mga Bible scholars din na pinapaniwalaan nila na isang unknown Jewish author ang sumulat ng Daniel at hindi si Propeta Daniel. At meron din po mga kapatid, para sa mga hindi po nakakalam, meron pong naniniwala na ang pagkasulat po ng Daniel ay maraming kasama si Daniel na sumulat nitong aklat na ito. No, kasi nga, sabi ko nga una, ay dalawa ang language niya. Oo, dalaway language. Tapos dito, kung babasahin natin, Pastor Ben, sa Daniel chapter 1 verse 6, meron dito na makikita natin na ito pong aklat na ito ay gumamit po ng third person. Ano po? Ayan, sabi rito, nasa mga ito nga, sa mga anak ni Judas, si Daniel, si Ananias, si Misael, at si Azarias. Kumbaga po, dito makikita natin, hindi gumamit ng first person dito si Daniel. Kumbaga, isinama yung pangalan niya sa mga nakuwang anak. Oo. Pero makikita natin mga kapatid, isa po kasi sa literary, anong tawag dito, yung practice ng mga Hudyo sa pagkasulat, gumagamit din po sila ng third person. Ganun, Yes. no? Ang literatura nila. Ngayon, Yes. ang tanong dito na maaring bumangon sa isipan ng mga tagapakinig natin. Opo. Kung ang aklat ng Daniel, yung first part ay nasulat sa Aramaic. At ang second part ay sa Hebrew. Ngayon, anong dahilan kung bakit sinulat nga ni Daniel itong historical na o narrative na ito, yung first part sa wikang Aramaic? Ano ang intention niya? Kaya, Yan po, napakagandang Oo, yan, napagandang Pastor Ben, tanong no? po. No? Bakit nga ba sinulat po sa ganun? Titignan po natin yung sitwasyon po nila, kung Yes. nasaan po sila. Mhm. No? Doon sa place po, makikita po natin kung saan niya po isinulat. Kasi po, bakit po sinulat niya sa salitang Aramaic? Majority po kasi sa kanila ay doon sa kanyang lugar po, ang nakakabatid na po, kung ginagamit po ng lingwahe ay Aramaic. So, ibig sabihin, Pastor Ben, ito pong si Daniel, sa kanyang pagkasulat nitong aklat na ito, nakadepende sa audience. Sa audience niya, kung sa kanino recipient. pinaparating, Oo, kay kanya pinaparating. Oo, napakaganda. Ganun ang sitwasyon niya. Kaya ganun po nangyari. Kasi yung first part, ang event po na yun, ay makikita po natin na nangyari doon sa dayuhang bansa. Yes. Hindi po mismo sa kanila nangyari. Para maratingnan o maintindihan nung kanyang recipient. Yes. No? At bakit nga ba yung second part, Hebreo? Yun po ay mensahe doon sa bayan ng Diyos. Oo, Sa sa majority. mga Israel. Sa mga Israelites upang mabatid naman nila yung katotohanan. Yes. Kasi nga, yung tinatawag po natin mga Hebreo ay hindi naman po lahat nakakaunawa o nakakabasa ng Aramaic. Yan. Napakaganda niyan, Pastor Ben, na idiniin niyo po yan. Sapagkat nung nakaraang araw, kahapon, atin pong tinalakay, na sila Daniel ay nasakop ng Babylonia. At isa po sa purpose ng writings ay para bigyan tayo ng pag-asa. Sapagkat yung Israel po kasi noon, akala nila, ang iniisip nila, hanggang doon na lang sila. Oo, Sakop tama. na sila ng Babylonia. wala na silang nakikita pag-asa. Oo, wala nang pag-asa. Ngayon, ipinarating po yung propesya para sa kanila. Kaya ginamit po yung wikang Hebreo para sa Israel. At halos yung mga simbolo na ginamit dito ay sa mga Babylonians ay hindi nila nauunawaan. Yes, tama po. Sila lamang ang nakakaunawa. Kumbaga, hindi kilala ng bansang Babylonia. Okay. Ngayon naman, dadako tayo, Pastor, sa na-establish na natin, na ito nga si Daniel, Ang sumulat. ang sumulat ng aklat na ito. Ngayon, titingnan naman natin yung kung kailan ito naisulat. Opo, para nagsasabi na genuine nga, nung ito ba, panahon nga ba ni Daniel, parang
magpapatotoo din po yan sa authorship po ni Daniel. Yun. Okay. Maganda yan. Maganda yan. Kukuha po tayo ng CP dito sa ating pong SD Bible Commentary. Ito yung ating pinakahawakan na pagbabatayan na kung kailan ito naisulat, Pastor. No? Si tinatawag niyang historical setting. Sa volume 4, pages 744. Ganito po ang sinasabi ng SD Bible Commentary. No? At sa ilang mga books na tinignan ko, mga kapatid, na tumutugma itong dates na ito o kailan na isulat ni Daniel ang mga sulat na ito. Sabi dito, the book of Daniel contains dalawa ang nilalaman ng aklat ng Daniel. Number 1, a record of certain historical incidents from the life of Daniel and his friend or 3 friends who were Jewish exile in Babylonian government service. So unang nilalaman ito, Pastor, na inilalarawan sa atin na itong si Daniel kasama yung kanyang 3 kaibigan, sila ay mga dalang bihag ni Haring Nabucodonosor at sila'y naglingkod doon sa kanyang palasyo. No? At pangalawa, a record of a prophetic dreams of King Nebuchadnezzar interpreted by Daniel together with the records of visions the prophet himself had received. Okay? Na yung pangalawa ay naglalaman ng tinatawag na prophetic dreams ng Haring Nabucodonosor at mismo ni Daniel na nag-interpret. Kaya ang sabi niya dito, pansinin niyo itong susunod na pangungusap. Although the book was written in Babylonia during the exile, no? So anong ibig sabihin? Na ang aklat na ito, ng aklat ng Daniel ay naisulat ni Daniel sa panahon na sila ay nandoon sa Babylonia, na sila ay dalang bihag ni Haring Nabucodonosor. May dalawang school of thought dito na binabanggit ninyo kanina, Pastor Ben. Yung Vaticinia ex and evento. At saka yung Vaticinia ante evento. Anong ibig sabihin itong dalawang salitang Latin na ito? Okay po. Kung titignan po natin, kapag sinabi po natin Vaticinia ex evento, ito po yung sinasabi po na ito po. Kain po natin para masigit po natin maunawaan. Wala na yun. So habang hinahanap po ni Pastor Ben, mga kapatid, ito maganda po ito Maganda pong alamin natin itong Latin na ito. Sapagkat dito po, bibigyan tayo ng kaalaman patungkol po sa pagkasulat kay Daniel. Ito pong Vaticinia ex evento, ito po yung tumutukoy sa pagkasulat ng mga nakaraan. Pero ang itinutukoy po nito ay yung mga future, yung sa mga hinaharap natin ng mga propesiya. Katulad po itong Book of Daniel. Makikita natin, mga kapatid, na kung saan ay si Daniel gumamit siya ng mga propesiya sa panahon nila. Pero ang pagkaganap nito ay doon po sa susunod sa mga kanila pong hinaharap. Okay po. Ito na po, nakita na po natin. Pagka sinabi po natin Vaticinia ante evento, before. Bago po. No? Pagka sinabi natin Vaticinia ex evento, after. Kaya nga po, kapag ito po yung Latin phrase na sinasabi, written after the happening took place in the scenes of writing history as though it were a prophecy. Ibig sabihin, ongoing yung bagay po na iyon nung isulat. Ibig sabihin po, ang aklat po na Daniel ay masasabi po natin, hindi po siya Vaticinia ante evento, kundi Vaticinia ex evento. Kasi ongoing po siya nangyayari nung kanyang isinulat. Yung propesya. So tingnan natin dito, Pastor, sa aklat ng Daniel chapter 1 verse 1. Tingnan nga natin kung paano ang sinasabi dito sa aklat chapter 1 verse 1. Verse 1. Daniel. Dito natin titingnan ang mga dates, ano? Ang sabi po niya,
Yan, ganito ang sabi po sa atin. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim, na hari ng Juda, ay dumating sa Jerusalem si Nabucodonosor na hari ng Babylonia at kinugkog niya yaon. Ito pong chapter 1 verse 1 na ito ay nagbibigay sa atin ng hint kung paano nagsimula ito pong pagkasulat na ito ng aklat ng Daniel. Pansinin po ninyo mga kapatid, ito pong si Jehoiakim, pang-19 na hari sa bansang Juda. Pero bago siya, ang kanyang tatay ay naghari siya at siya ay namatay sa summer of 609 BC. Dahil siya ay nakipaglaban sa hari ng Egypt. Egyptian Necho. Yan. Ngayon, ay sumunod yung bago pala si Joachim, yung kanyang kapatid, yung kanyang kapatid na si pang-18 hari. Sabi dito ay si Joachim. At pagkatapos nito, ang sabi, ito pong si Joachim ay nagrebelde. Nagrebelde sa Jerusalem o sa Babylonia, sa hari ng Babylonia, si Haring Nabucodonosor, at siya ay namatay din. Namatay din. Kaya nga ang sabi dito sa ating ginagamit na syllabus, in addition, ang sabi niya dito, there is now indisputable astronomical evidence from eclipses that the third or fourth year of Jehoiakim, which was also the accession, first year of Nebuchadnezzar, was indeed the year 600 BC and not 606 or 604 BC. Napakaganda, Pastor. So dito po mga kapatid, mga kaibigan, makikita po natin na yung ika-4 na taon na paghahari nito pong si Joachim, ito po yung unang accession year ni King Nebuchadnezzar. At ito po ay nangyari sa taon po ng 605. 605. Kaya po, Sa kanyan, sa pagka 605 BC, ito yung mga huling kapanahunan bago maging hari po si Nebuchadnezzar. Ito yung, sabi natin, ang hari pa noon, yung kanyang lolo, na si Nabucodonosor. Makikita po natin. Kaya makikita po natin, si Nabucodonosor, yung time po na ito, nandoon na po siya sa Jerusalem nung first conquer po nila. Nung sinabing kailangan bumalik ni Nabucodonosor, talaga po yung straight na daan, yung pinaka-shortcut, alam ng delikado, doon siya dumaan. Upang abutan niya yung kanyang lolo na si Nabucodonosor, yung time po na yun. Pero hindi niya na po inabutan. Pagdating niya po doon agad, ay pinutungan na po siya ng corona. kaya ito yung tinatawag natin na first accession. Ano po yung pagpupo, First accession ni Nebuchadnezzar. Ito rin yung time, sabi po natin, doon sa binabanggit na history po ni Yun ang paglusob. Paglusob. Pagkubkob. O yung unang pagkubkob. So, ang ibig sabihin lamang dito, na itong ang aklat ng Daniel na ito ay nasulat. Nagagamitin natin yung basi, yung Basitenya X. Yan. X evento. Yan. So dito mo, Pastor, nakikita natin na talagang yung ating pong Panginoon at yung pagkasulat po nitong Daniel na ito ay talagang sabihin natin ay naayon lagi sa history. Ano po? Ngayon, Pastor, ano po ba yung kahalagahan nitong pag-aaral natin? Bakit kailangan natin pang talakayin yung date nito pong libro ng Daniel? Bakit kailangan pa natin alamin? Kailangan po nating malaman, mga kapatid, dahilan sa susunod nating mga pag-aaral, kapag na-establish natin itong
time na ito na kung kailan sinulat ni Daniel, dahil sa mga susunod nating pag-aaral, ay tatalakay tayo sa mga dates, Pastor. Lalo na sa chapter 2. No? Yung kaharian na succeeding na naghari sa buong mundo. Yeah. So, kumbaga po, Pastor, ito po yung atin pong magiging guide. Ano po mga kapatid? Sapagkat marami po sa atin pong nanonood, kahit po ako noon, ayaw ko yung date, Pastor Ben. Kasi Parang boring. parang boring, tapos parang nakakahilo. Pero ito pala ay napakahalaga. Dito po sa pag-aaral ng Daniel at Revelation, mga kapatid, mahalaga po ito. Sapagkat ito po yung magiging guidelines natin sa pag-aaral po ng propesya. Pangalawang nakita ko dito, Pastor, yung ang aklat ng Daniel ay hindi po parang alamat. Ayun. Hindi po parang alamat. Kundi talagang ito po ay nasunod sa kasaysayan ng mundo. Ano po? At ang Panginoon, sa history ito, sa kasaysayang ito, makikita po natin, mga kapatid, na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang siyang nag-govern, ang siyang namumuno dito, at siya ang may kapasyahan sa mga pangyayaring nagaganap sa kasaysayan natin. At sa kasaysayan po. Amen. Kaya nga po mga kapatid, no, dito kasi meron pong mga hindi naniniwala sa aklat ng Daniel. Naalala ko po, Pastor, sa history kasi, ang mga Hudyo po noon, hindi nila pinapaniwalaan at tinatanggap itong aklat ng Daniel. Ang tanging kinukuha lamang po nila ay yung tinatawag natin na Hebrew writings na Ketubim sa Hebreo, yung mga writings natin. No? Pero, nung ito po ay nabuo, yung sulat ng patungkol sa mga prophets, dito po nakita rin po nila yung kahalagahan ng Daniel at napatunayan po nila na dapat nating paniwalaan ito pong Daniel. Unang-una po, doon sa internal evidence na tinalakan ni Pastor Ben, unang-una binanggit ni Ezekiel sa Ezekiel chapter 14:14, na kung saan binanggit niya dyan si Job, si Moses, at si Daniel. Sabi niya gano'n, binanggit niya po roon. At ganoon din po ang ating Panginoong Jesucristo, isinama niya itong aklat ni Daniel. So dito po makikita natin, hindi siya katang-isip. Katulad po sa history din, binanggit po ni Pastor Meneses kanina, na talagang makikita natin sa history na ito pong si Daniel ay namuhay sa mundo at ang kanya pong aklat ay tunay. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, ano, na sa dalawang gabi ng ating pong pag-i-introduce o pagpapakilala ng aklat na ito ay marahil ay nakakuha na po tayo ng mga kaisipan at mga katotohanan, at ang aklat na ito ay talagang mapagkakatiwalaan na ito ay naging karanasan at naging kasaysayan ng lingkod ng ating Panginoon na ginamit niya upang maisulat ang mga katotohanan ito at mga propesiyang ito na hindi lamang sa kanyang kapanahunan, kundi hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Ayun, napakaganda po. No? Yes po mga kapatid at mga kaibigan. Dito rin po no, sa ating pong pag-aaral, makikita natin talaga yung kahalagahan nito pong aklat na ito. At talagang yung tinatawag natin yung pagiging lehitimo niya na aklat sa Bible na hindi dapat lamang isang tabi rin natin sapagkat nagbibigay din po ito ng importansya sa ating pong pamumuhay. So hindi katakataka na ang aklat na ito nang i-canonize itong Biblia ay mapabilang ang aklat ng Daniel dahil isa ito sa tinatawag na inspired book. Inspired book. At tapos sabihin po natin na siya po ay naisulat po doon sa lugar po ng Babylon. Ano ba itong Babylon po na ngayon sa atin? Ito po yung tinatawag po ngayon natin na Iraq. Iraq. Po ngayon ng Iraq, no? Doon po siya naisulat. Bakit po doon po siya naisulat? Kung titignan po natin, ano po, doon sa sinabi po ni Pastor sa history, kung inyo pong babalikan muli, ay 19 years na si Daniel ay nanatili po doon. Matagal. 19 years. Nasakop sila noong Babylonia. Kaya nung nandoon siya, doon na rin tinatawag natin, nag-umpisa nung kanyang isulat. Ito po. Ilang kaharian ang pinagsilbihan ni Daniel, Pastor?
Kung sa aking pagkaunawa ay dalawa. Dalawa. No? Dalawa po siya. Kaya Pero napakahabang panahon. sa po na yon, sa dalawang kaharian po nun, pinagsilbihan niya po ang Babylonia Babylonia. at ang Medo Persia. Mhm. mantakan niya po, 19 na hari yung kanyang pinaglingkuran. Oo. Grabe. Na-under po sila, no? Ganun karami. At sa ating pong pag-aaral ng aklat na ito, mga kapatid, no, ay makikita natin kung paano po naglingkod. Mismo ay sa chapter 3, kung hindi ako magkamali, no? Sa chapter 3, kung paano naglingkod ang lingkod ng ating Panginoon sa mga banyagang o sa mga tao na hindi niya kalahi. At talagang sinuri siya, pero wala silang nakitang anumang pagkakamali. Kaya napakaganda po mga kapatid na sa ating pong patuloy na pag-aaral, marahil bukas ay tutuloy na tayo sa chapter 1. Chapter 1 ng Daniel, Pastor. Talagang napaka-kapanapanabi itong pag-aaral natin. Yes, tama po mga kapatid. At alam niyo po, dito sa pag-aaral po ng Daniel and Revelation, marami po tayong makikita rito pa Marami po ng mga po. tema, di ba? Opo. Yung theme niya. Yung tema po, Una po rito yung ano to Pastor Ben, yung unang-una itong theme. yung tinatawag po natin na paghuhukom ng Panginoon. Yan, no? yung judgment. Yan, judgment. The judgment of ng ating Panginoon. Sabi nga doon, judgment can be found throughout the book. Yes. Sa buong aklat po ng Daniel, nandun po yung tinatawag po natin na paghuhukom Hukom ng Panginoon. ng Panginoon. Yes. No? So chapter 1 verse 1 pa lang, nandun na yun. Nandun na. Marahil ay gugugol tayo ng isang gabi dito. Dito sa chapter 1 pa Chapter lang. 1, no? Chapter 1 verse 1 pa lang. Ayan. Maraming mga pwedeng mga prinsipyo at mga katotohanan na pwede nating makuha. Makasalok tayo dito sa chapter 1 verse 1 pa lang. Yes, tama. Yan, makikita rin po natin dyan sa tema yung tinatawag po natin na pag-uusig sa bayan ng Diyos. Ayun, maganda yan. Oo. Makikita po natin sa Daniel 1 and Daniel 3, no? Paano inuusig Bayan ng Diyos. yung bayan ng Diyos. Di ba po, kung ating po titignan sa Daniel 1 ay sa pagkain pa lamang, inusig na sila. No? Inahiyan na sila ng pagkain ng hari. Ano? Makikita. Sa Daniel 3 naman, kung paano sila doon, sinabi natin doon sa kanilang pagsamba. Oo. Di ba? At yan po mga kapatid, maganda, matatalakay po natin yan. Oo, napaganda dito na makikita po natin yung isang tema at isa pong pinaparating sa atin ng Daniel sa bawat isa sa atin na tayo po ay dumaraan sa pag-uusig ng mga kaaway ng ating Panginoon. Pero ang kagandahan, nandyan po ang Diyos para sa atin. Hindi tayo pinababayaan. Hindi Hindi tayo tayo pinababayaan. papabayaan. Oo. At sunod dito yung eschatology, Pastor Ben. Ito yung tinalakay natin kahapon. Ano po yung eschatology? Yung pagdating ng ating pong Panginoong Diyos. Ano po yung mga pagliligtas sa bayan. Ito yung tinatawag na end time End events. time events. Events. Yan. Mga pangyayaring magaganap Sa huling sa kapanahonan. huling kapanahonan. Sabi, Kaya ang chapter 24 ng Mateo, para a little book, parang Daniel, Opo. na tumutok sa end time event. alam niyo po, ang salita pong eschatological, ang root word niyo po, eschatos. So, yan po ay salitang Griego na eschatos, ang ibig po sabihin ay last. Ano po? Yan. Ibig sabihin, kaya nga po ito yung end. No? Oo. Pag sabihin natin end, yun yung huli. Oo, wala eschatos. Yung mga panghuling pangyayari. Oo. Ano, Pastor Ben? So, bukod sa itong Daniel na isulat pa ng mga 605 BC, napakatagal na sa ating panahon. Pero ang tinutukoy niya sa sulat ay yung mga mangyayari sa ating pong kinabukasan. Ano po? Sa ating hinaharap. Ayan. So dito po mga kapatid, no, marami po tayo makikita na tema dito sa aklat ng Daniel. Una po yung kaharian ng Diyos. Ano po yung at yung deliverance and vindication at yung great controversy. Ano po, natalakay na rin po natin yung iba nung nakaraang araw. Kaya dito po mga kapatid, mga kaibigan, ay patuloy niyo po kaming samahan sa pag-aaral na ito. Sapagkat hindi lamang po sa pakinabang namin tatlo, kundi sa atin pong lahat mga kapatid. Sapagkat tayo po ay bayan ng Diyos na naghihintay sa kanyang pagdating. At ang iba po sa atin ay nalilito, ang iba sa atin ay hindi na alam kung
Kung ano ngayon nangyari sa Oo. ating panahon. Kaya dito po sa aklat ng Daniel at Revelation, sa ating po mga gabi-gabi at sa mga susunod na gabi pag-aaral natin, marami po tayong malalaman at matutunghayan. At yung iba po siguro sa atin, Pastor Ben, magugulat sa bago nating malalaman. Okay. Bago po lahat bago po tayo magtapos, gusto ko po ipakita po sa inyo yung outline. Pagkakasulat po ng Daniel. Sa Daniel 1 po, ano po ba yung dinidiscuss po dito? Para may idea na po kayo. No? Dito po makikita po natin yung sa Daniel 1, yung pagtatagumpay ng bayan ng Diyos. Ayun. Yan po ang ini-emphasize po niya. Sa Daniel 2, ang ini-emphasize naman po yung propesya sa mga kaharian, no? Sa mga babangon na mga kaharian, no? Yan po ang ibinubyo. At sa Daniel 3, yung tinatawag po muli natin na pag-uusig muli. Pag-uusig. Pag-uusig. No? Talaga, parang ito ay makikita po natin may tawag tayo dun yung may paradigm siya, no? Na tinatawag natin. May pagbagsak at pagtaas, ano? May pattern. May pattern siya. May sinusundan. May sinusundan. Sa Daniel 4, yung pagbagsak din ng hari. No? Daniel 5, ganun din. Pareho sila ng Daniel 4. Sa Daniel 6, kapareho siya nung Daniel 3 na pag-uusig muli. No? Pag-uusig sa bayan Yan ng naman Diyos. ay kay Daniel yan. Oo, kay Daniel. Oo. Sa Daniel 7 and 9, ganun muli ay yung Diyan na tayo papasok sa prophecy. sa prophecy muli, ito yung pagpapakita muli, tinatawag natin na yung pagsibol o yung sabihin natin na Paglitaw. paglitaw ng mga kaharian pa rin, Yes. no? Ng mga kingdom, no? Yung kanilang kapanahunan. At panghuli ay yung sa Daniel 10 and verse 12, yung pagtatagumpay muli, no? Tinatawag po natin na bayan ng ganun po kaganda yung pattern, no? Mula sa victorious down to sabihin natin na defeat, bawi ulit, ano? May bawi sa uli. No? Ito po yung parang napakaganda. May tawag kami dito na Ito po yung tinatawag natin, Pastor Ben, na chiasmus structure. kaya Diba? smooth structure. Pag sinabi po natin chiasmus, kasi sa Grego, ito po ay pa-letter X. Ano po, na kung saan yung Daniel chapter 1, 2, 3, ano po, hanggang 6, ano po, Parang ano yan? tutugma yan eh. Parang Magtutugma. nagkakaroon yan na nagsasalubong Tapos, sa gitna. Nagsasalubong. Ayan, yung literary Chiasmus. structure Oo. ng Book of Daniel. Naka-compose. So, ibig sabihin, kung titingnan natin itong dalawang aklat na ito, sa bandang, yung pinaka-climax nila, ang bayan ng Diyos pa rin ang magtatapos. Yan ang assurance na comfort, na hope na ibinibigay sa atin ng dalawang aklat. Yes, tama. So, kaya po mga kapatid, mga kaibigan, makikita po natin no, sa pag-aaral natin ng Book of Daniel. Bagaman meron po na mga istorya na parang takot pa Ben, Oo. kasi yung katulad yung itatapon ka sa apoy, Sa sa apoy, volcano sa- na sobrang apoy. Pero lagi po natin makikita dito yung presensya ng ating Panginoon Diyos sa bayan niya. At makikita po natin dito kung paano po ang Diyos na gumagawa sa buhay ng kanya pong mga anak at kung paano niya po tinutulungan. Nabanggit mo yun, Pastor Erico. Parang, kung hindi mo alam, nakakatakot. Yes, Oo. tama. Hindi, yung itatapon ka sa apoy, hindi naman alam ng tatlong magkakaibigan na sasamahan sila o hindi sila mamamatay. Mamamatay Tama. sila. Oo. Masusunog sila. Alam nila yun. Pero hindi nila alam na sila ay hindi sila masusunog. Hindi sila magagalaw o walang mangyayari sa kanila. No? Tayo, marahil ay kinatatakutan po natin yung mga pangyayaring binabanggit ng banal na kasulatan sa panahon ng pag-uusig. Yes. Pero mga kapatid, kung babalikan natin ito, kasaysayang ito ang magbibigay sa atin ng tibay ng ating pananampalataya. Amen. Kaya ang sabi ni Ellen White, we have nothing to fear about the future except as we forget how the Lord has led us in His teaching in the past history. Ayan. No? Napakaganda mga kapatid. Wala tayong dapat ikatakot, ikapangamba, maliban kapag nakalimutan natin itong kasaysayang ito na kung paano iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan. Yes. Yan. Kaya nga, itong pag-aaral natin ito,
ay nare-refresh tayo at namuli nating napapag-aralan ang kasaysayan ng bayan ng Diyos para sa atin na magbigay sa atin ng comfort at pag-asa. Napakaganda po ng mga kapatid. Kaya po sa gabi-gabi, kami po ay patuloy niyong samahan mga kapatid. At patuloy nating pag-aaralan ang pag-asa ng Panginoon. Kapila ng mga nangyayari sa ating pong panahon. Although na minsan talaga matatakot tayo sa nangyayari. Alam niyo nga po, meron na nga pong nagtatago sa bundok ngayon kasi sabi nila, darating na yung Panginoon eh. Baka 666 na, ganyan. Marami pong natatakot. Pero mga kapatid, makikita natin dito. Wala po tayong Huwag tayong matakot. Huwag po tayo. Manapay, mag-share tayo. Mag-share yan. Share natin dito. Yan ang napaganda gawin natin. Yan ang mahalaga. May gawain tayong tatapusin sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Amen. So dito po mga kapatid, marami tayong nalaman ngayong gabi tungkol po sa pagkasulat ng Daniel at ng libro ni Daniel, kung kailan ito naisulat. At dito po nakita natin yung mga importansya, kung bakit ito nasulat ng ating Panginoon at yung mga evidence kung bakit si Daniel ang nagsulat nitong aklat na ito. Kaya po bukas mga kapatid, tayo po ay tatalakay na dito sa Daniel chapter 1. Kaya mga kapatid, yung mga nais po na magtanong, ayan, maaari lamang po kayong mag-comment sa ating comment box. At kung nahiya naman kayo mag-comment mga kapatid, maaari niyo po kaming i-message sa ating pong page, Thy Word Ministry. Ayan. Amen. Kaya po, mga kapatid, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa gabing ito sa amin sa pag-aaral ng Daniel na ito. Sa ating pong pagtatapos ay nais nating tawagin si kapatid na Jetson Miran. Siya po ay taga Nueva Vizcaya. Ayan, Wow. ito po ay kamag-anak ko po mga kapatid. Ayan, kamag-anak ko po to, Pastor. At napakagaling po nitong kumanta. At talagang ginagamit niya po ang kanya pong talento para sa ating Panginoon. Amen. Ayun po, tawagin natin si kapatid na Jerson at ibigay po natin. Kung si Jesus ay magpalit, ikaw ba'y nakahanda? Ang mga kasalanan mo, isiginuko mo na ba kay Jesus? Sa mundo ng ating kinalalagyan, napuno ng kasalanan, nagkalubog ka pa ba sa kalikuan? Kapatid ko, ika'y umahon na. Tandaan mo kaibigan, si Jesus darating na. Kumusta ang iyong pamilya, kamag-anak at kakilala? Sila ba ay handa na? Ang panahon malapit na. Ang buhay ay di nagtatagal. Kapatid ko, ika'y magpakabanal, magtapat sa paglingkod sa Kanya, pagkat si Jesus
ay tutulungan ka. Tandaan mo kaibigan, si Jesus darating na. Saan iyong pamilya, kamag-anak at kakilala, sila ba ay handa na? Ang panahon malapit na. Tandaan mo kaibigan, si Jesus darating na. Kumusta ang iyong pamilya, kamag-anak at kakilala, sila ba ay handa na? Ang panahon malapit na. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, dakila po naming Diyos, na ipinagkaloob mo po sa amin ang natatanging aklat, ang aklat ng Daniel, na naglalaman ng mga pangako at pagliligtas ng aming Panginoon sa kanyang bayan sa mga nakalipas na mga panahon. At siya ring Diyos na magliligtas sa amin sa aming pong kapanahonan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming pag-aaral na ito, kasama na po ng aming po mga taga-subaybay ng programang ito. Naway ipagkaloob mo po ang kabiyasnan at pagkatuto sa inyong mga salita upang sa mga panahon pang darating sa aming buhay, kami po, Panginoon, ay mas lalong maging handa sa malapit na pagdating ng aming tagapagligtas. Maraming salamat po at igawad sa amin ang inyong saganang pagpapalat bendisyon. Alang-alang po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid at mga kaibigan sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa ating pong programa at sa pagbabahagi. Thank you so much din po kay kapatid na Gerson Miran. Napakalayo niya po, no? Nueva Vizcaya pa, pero siya po ay nakasama natin. Maraming salamat po. At kay Sister Eliza rin po pala, moral na hindi ka na natin makalimutan. Ano po? Thank you so much. Sa mga nais po na maging kabahagi ng ating pong programa, ay maaari po kayong mag-message sa amin, ano po, upang kayo po ay mag-special number, umawit sa ating pong programa. Ayan. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo bukas. Ako pong yung lingkod, si Pastor Erico Biernes Trono Jr. Ako naman po si Pastor Ben Santiago. Ako naman po si Pastor Enrico Meneses na nagsasabi sa ating lahat, Maranatha. Jesus is coming very soon. Amen. Maraming salamat po. Natupad ng sabi sa hula, kaibigan tayo na't maghanda. Mga pangyayaring nagaganap na, si Jesus malapit nang dumating.
kalungkutan mapapalitan ng saya. Problemang mo'y di na maalala, kahirapan tuluyan nang mawawala. Natupad na ang sabi sa hula, kaibigan tayo na't maghanda. Mga pangyayaring nagaganap na, si Jesus malapit nang dumating. Ang oras mo'y huwag mo na sayangin. Panahoy kasing bilis na ng hangin. Kalayaw ay huwag mo nang gagawin, kay Jesus na lamang tumingin. Natupad ng sabi sa hula, kaibigan tayo na't maghanda. Mga pangyayari nagaganap na, si Jesus malapit nang dumating. Natupad ng sabi sa hula, kaibigan tayo na't maghanda. Mga pangyayaring nagaganap na, si Jesus malapit nang dumating. Mga pangyayari